Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayan, nandito kami ni Bunso sa kusina. Siya ay magluluto ng kanyang paboritong sinangag. At ako naman ay maglilinis nitong binili ng aking manugang na adobo ulit. Ayan, nagustuhan nila yung ating adobo ng nakaraan na may halong kamote. Kaya adobo ulit. Lamasin naman po yan sa asin. Kailangan po ang panglamas na asin ay rock salt. Yan po ang panglamas sa karne. Lagi po nating lamasin sa rock salt ang ating mga karne para po luminis at mawala po yung mga madulas-dulas, yung mga dulas ng karne. Yan po ang kailangan gawin. Ang madulas ay natatanggal po yan ng asin. Yan po. Yan ang ating karne. Kumusta? At magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan ko dito po sa social media, lalo na po sa ating mga subscribers, sa mga viewers, silent listeners. Isa pong magandang umaga po ang ating bati sa inyong lahat. Salamat sa ating Diyos dahil ngayong umaga po ay ginising na naman po tayo muli ng ating Panginoon. At sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, sa kanyang grasya, tayo po ay nakakagalaw ng normal. Malinaw ang ating mga paningin, malinaw din ang ating pandinig. Nakakakilos ang ating mga kamay at paa. At tayo po ay nagising na normal ang lahat, lalo na po ang ating mga kaisipan. Yan. Pagkatapos pong lamasin sa asin ang mga karne na ating niluluto, hugasan po natin mabuti. Tapos ilagay po natin sa strainer para yung tubig ay hindi ma-stack up sa ating karne. Yan. Gaya po ng dati, kapag ako po ay nagluluto ng adobo, ito po ay ating nilalaga muna para lumambot ang karne. Yan, ilalagay ko na po dito sa malaking salaan para yung tubig ay mawala. Yan po. At habang pinapakuluan ko po itong karne, lagyan na rin po natin ng konting asin para po ma-absorb ng karne yung lasa. Kasi minsan, yung toyo na paglasa sa ating mga adobo ay sa bungad lang ng karne natin nalalasahan. Hindi po na-absorb ang ilalim. Pero kapag habang nilalaga po muna natin at nilalagyan po ng konting asin, na-absorb po ng karne yung konting alat. At kapag niluto na natin, may kasama ng toyo, maghahalo na po yung alat ng asin at toyo. Patamtaman na po yun. Hindi na po yun sa ating timplada kung paano. Yan, mga kaibigan. Pag ganito pong Sabado, kumpleto po ang pamilya. Yan. Ang luto ni Bunso na kanyang agahan ang sinangag with egg. Ayan, ang layo ng ating ayan po. Tapos nilagyan nyo ng konting oyster sauce. Ayan, simple lang po yan ang sinangag ni Bunso. Ito naman po ang ating nilagang bayabas. Ito po ang ating iniinom, pang-tiyaan natin tuwing umaga at pang-inom naman bago po matulog sa gabi. Yan po ang kaganapan sa buhay ng inyong Lola Mix Stories. Tapon muna natin ito.
Ayan, meron pa pala siya dito nga konting adobo o karne. Ihahalo niya sa kanyang sinangag. Tapos mga kaibigan, ito yung sobra ng paksiw na maliliit na isda kahapon. Pinaksiw uli sa kamyas. Sinesti dalaw. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuting kalagayan lamang kayo. At nawa ay nasa mabuting kamay lang kayo ng ating Panginoon. Kapag ako po ay naglalaga ng karne ay mineral water po ang aking ginagamit. Hindi po ako dyan kumukuha sa gripo. Dito po sa mineral water. Kasi baka kontaminado na talaga ang aming tubig dito. Panglaban na lang. Pero nagpalit naman na po ng mga ng mga tubo. Ayan. Tapos, dali. Pasok ka man, tumapon na eh. Bago po natin ilagay yung karne, lagyan na po natin ng kunting asin ang tubig na gagamitin natin sa pagpapakulo. Ang liit kasi ng pinggan. Sige, ilagay mo yan dyan kung ilagay yung mas maganda kasi dito dito na lang tayo. Magluto lang o maglaga ng karne kasi maganda po itong mga kawali na to. Ilipat na lang pag naluto. Ilipat na lang sa may kaserola. Bilis po uminit itong kaserola nito. Parang yung taong mabilis uminit ang ulo. Yan po. Huwag pong masyadong mabilis ang init ng ulo. Hayaan nyo lang po yung mga kawali ang mabilis uminit. Huwag lang po yung ulo. Yan yung ating mineral water na may kunting asin. Lalagay po natin dito sa kawali. Yan po natin pakukuluan ang karne. Yan, tumulo na po yan. Wala nang gaanong sabaw. Mamaya, pag kumulo po yung karne, ilalagay na po natin. Ay, kumulo na yung tubig. Ilalagay na po natin yung karne. Pakuluin po muna natin yung tubig bago ilagay ang karne para pagbagsak ng karne, patay agad yung mga mikrobyo kasi kumukulo na yung tubig. Paghapon po ay biglang ulan. Kagabi ay umuulan din. Iba-iba na po ngayon ang panahon. Parang pag umuulan po ng bigla sa panahon ng tag-init ay parang kakaiba din ang ating damdamin. Basta ano man po ang sitwasyon ng panahon, kailangan po maging kalmado lang ang ating mga puso't isipan kasi kapag hindi po tayo kalmado, hindi po tayo makakapag-isip ng tama kung ano po ang ating mga gagawin sa buhay natin sa buong hapon. Ganda po dito sa kusina. Nai-enjoy po natin yung ating ginagawa sa kusina. Sasabi ko nga po palagi, ang ating ginagawa para sa ating pamilya ay isang ministry natin sa Panginoon. Hindi lamang po sa paglilingkod sa Diyos yung basihan na andun tayo sa church, mag-share tayo ng Word of God, tumutulong tayo sa gawain sa ating mga local churches. Hindi lang po yung ministry na yon. Yung ating pong pananalangin sa Panginoon at pinapaabot natin sa Diyos yung mga prayer items natin, yung paglilingkod natin sa pamilya, yung
Luluto natin para sa pamilya, paglilinis ng bahay natin para sa pamilya. Lahat ng ating ginagawa ay ministry po natin yan sa Panginoon. God first, second, family, third, ministry. Hindi po pwedeng mauna yung ministry. Pangalawa po yun sa paglilingkod natin sa Diyos ang ating pamilya. Ayan mga kaibigan, kumukulo na ang ating tubig at hindi ko po kayo madadala dito sa kumukulo kasi naka-steady po yung ating cellphone dahil wala pong holder yung ating cellphone. Kaya andyan, nakatambay lang siya, nakalagay lang siya sa isang lagayan na hindi siya pwedeng patayuin. Pero umorder na po si Bunso ng panibago na ng mga cellphone holder para lang magamit ko sa aking mga vlog yan. Para hindi po magtambak ang hugasan, bawat gamit po na ginagamit natin, hugasan agad kasi kung hindi po natin yan hugasan agad, magtatambak po yan at kita ay naiinis kapag marami po ang hugasan. Yan. Sabi ng ating manugang, masarap po yung ginawa kong adobo na may kamote. Kaya isa pang nilili nito, kamote, karne, at ako naman yung magluluto. Babalatan natin yung karne. Ano yung mga kaibigan, malalaman natin kung anong lahi tayo nagmula, kung anong angkan. Kaming mga taga Sibuyan Island, o mostly sa mga Visayas, paganyan po magbalat. Kahit anong klaseng gulay, puputulin, babalatan, paganyan po. Yan, doon nakaharap yung talim ng kutsilyo. Pero pag Ilocano, yan, paharap po dito sa akin ang kutsilyo. Pero sinisikap ko pong gawin yung paharap sa akin ang kutsilyo, pero natatagalan po ako. Kaya dito na lang po tayo sa gamay. Yan. Parang buhay ba na kung saan tayo gamay at yun ang mas maganda, mabilis para sa atin, yun ang gawin natin. Pero depende po sa ating gagawin. Kapag gamay na po tayong gumawa ng mabuti, ay lalo po nating pag-igihin. Pero kapag tayo naman po ay gamay sa paggawa ng masama, ay wag naman po. Yung masama po ay pwedeng maging mabuti. Wag lang yung mabuti na magiging masama. Yan. Ako, habang tinatalupan ko yan ang kamuti, ay sinisigurado ko po yan na hindi po masugatan ng aking mga kamay. Isang bagay na ating ginagawa, hindi po yan nakukuha sa pabilisan. Sabi nga ng mga matatanda nung araw, slowly but surely. Yan. Naalala nyo yung pagong at ang unggoy? Ay hindi, ang pagong at ang rabbit ba yun? Nung nagpaligsahan sila, tinatawanan ng rabbit ang pagong dahil napakabagal maglakad. Minsan, kahit gaano kabilis ang ating mga kilos, pero kapag napagod tayo po ay magpapahinga ng matagal. Gaya po ng rabbit, napagod siya agad. Kaya, hindi niya namalayan na si Pagong ay nalalagpasan na siya sa mabagal na pag-usad ng kanyang lakad. Ano po? Kaya, lahat po ng bagay na nais nating abutin, hindi po yan nakukuha sa pabilisan. Kapag ang takbuhin po ay mga 1,000 meter dash na, alalay na po yan ang takbo ng isang runner. Hindi niya binibigay agad-agad yung kanyang lakas. Pero kapag 100 meter dash ang takbuhin, na talagang lahat ng lakas mo, ibilagay mo na para manalo ka.
Pero kapag 1,000 meter dash, alalay lang. Ipon-ipon lang ng lakas habang tumatakbo. Upang sa ganon, yung mga mabilis sa simula, madali pong mapagod yon. Pero yung alalay lang, kalma lang ba? Habang tumatakbo, yun po ang madalas na nananalo. Huwag lang pulikatin, ano po. Kasi kahit anumang diskarte ng mananakbo, pag pinulikat, wala talaga. So, ibig sabihin, habang tayo po ay kasama sa takbuhin ng buhay, para hindi po tayo pulikatin, para po mapagtagumpayan natin ang mga pulikat ng buhay, may kalaki po talaga yan na pananalig sa Diyos at pananampalataya sa Diyos at panalangin habang tayo po ay tumatakbo. Ganyan po ang buhay, mga kaibigan. Kailangan na atin pong dala-dala yung ating mga sandata. Una, ang salita ng Diyos. Naroon ang ating pananampalataya sa mga sinasabi ng Panginoon na siya ang Diyos. Tayo'y naniniwala, nanampalataya na totoo ang Diyos. Totoo na may Diyos. At may kalaki po yun na panalangin na may kalaki pa rin na pananampalataya. At higit sa lahat ng ating ginagawa, kailangang meron pong kalakip na pag-ibig na mula sa ating Panginoon. Gaya po ng ating topic kahapon, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa tatlo ay ang pag-ibig ng ating Diyos. Dahil kapag wala pong pag-ibig ang ating mga puso, hindi po natin kaya magmahal ng kaaway o hindi natin mauunawaan ang sitwasyon ng buhay. Kapag hindi natin maunawaan ang sitwasyon ng buhay, tayo po ay madaling mapapagod, maiinis hanggang sa susuko na tayo. Ngunit, kapag ang pag-ibig po ng Diyos ay nasa atin, wala pong sukuan. Sabi ng Panginoon, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ayan. Pangatlo na po ito, mga kaibigan. Ganun po ang buhay natin. Kailangan lang lumaban. Kapag napagod, medyo hinaan ang hakbang. Pag napagod ang gusto, pwedeng maupo at magpahinga, magninilay-nilay. At kapag nakaipon uli ng lakas, tayo uli, lakad, takbo. Pag natumba, bangon. Ganun lang po eh. Kasi ang isang manlalaro, kailangan suportado yan ng training. Ang buhay po natin sa ngayon, dito sa ibabaw ng lupa, dito sa mundo, tayo po ay patuloy na nasa training ground ng Panginoon. May mga sitwasyon sa buhay natin, may mga bagong pagsubok na hindi pa natin na-encounter, minsan nahihirapan tayo kung paano natin harapin, kung paano natin resolbahin. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa mga pagsubok na yan, natututo tayo, tumitibay, at lalong napapalapit sa Diyos ang ating puso. Bakit? Kasi nalalaman natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na wala nang ibang pag-asa sa buhay natin o sa mundo ito, kundi ang ating Panginoon lamang. Hindi ang tao ang ating pag-asa, hindi ang kung ano pa mang bagay ang pag-asa natin, kundi ang Diyos lang. Hindi tayo pwedeng iligtas ng salapi sa kamatayan. Hindi tayo pwedeng iligtas ng ating mga katagumpayan sa mundong ito, yung katagumpayan na ating mga na-achieve sa ating buhay sa mundong ito. Dahil ang Diyos lamang ang nagbibigay ng katagumpayan sa ating buhay. Hindi po tayo. Yan mga kaibigan, nabalatan ko na ang kamote. Tinapon ko muna yung balat. Tapos, hugasan natin mabuti yung kamote.
Lagyan natin ulit ng tubig. Tapos, gayatin natin. Kapag ginayat po natin ang kamuti, ibabad pa rin po natin sa tubig para hindi po siya manitim. Yan. Ganyan po ako luto ng adobo. Sabi ng aking manugang ay masarap yung adobo ng nakaraang araw. Lalo na yung kamuti. Nagluluto po ako ng ganitong ulam mga kaibigan para lang sa pamilya. Pero nung nakaraang araw, ang kinain ko lang ay yung kamuti na sahog. Pero nakaramdam po ako ng nakakatakot na pakiramdam. Bigla pong tumaas ang aking BP. Bigla pong bumilis ang heartbeat ng aking kulit na puso. Makulit na puso. Kasi, siyempre yung kamuti ay na-absorb na rin yun ng lasa ng baboy, ng karne, at saka yung mga ingredients. Ang totoo yan, kapag meron pong breast cancer ang isang tao, bawal na sa kanya yung mga tuyo na yan. Yan po ang katotohanan. At salamat sa Panginoon kasi tinanggal din po ng Diyos sa panlasa ko yung takam ng ating panlasa sa mga pagkain. Kaya pwede po akong magluto ng mga pagkain na hindi ko po pinagnanasaan na kainin pa. Hindi iluluto ko para sa ating pamilya. Ayan. Nakakatuwa ang mga kamay natin, mga kaibigan. Pamukpok sa kutsilyo. Oops! O, di ba? Mga magikira talaga ang mga nanay. Yan. Ating eco-construction ang kamote. Yan. Basta maging masaya lang tayo mga kaibigan kasi kapag hindi po tayo masaya habang tayo may ginagawa, ay malungkot po. Hindi po natin matatapos yung trabaho natin na inspired tayo, kundi naiinis tayo. Pero pag masaya po ang ating mga damdamin habang tayo po ay may ginagawa, ay masaya po yan ang resulta. Ayan, kumukulo-kulo na yung ating karne. Palalambutin talaga natin yan. Tapos hanggang sa nagmamantika na, bago po natin igigisa ulit sa sibuyas at bawang. Pamienta. Yan lang mga katapat ng adobo plus oyster sauce, suka at saka toyo. Saan ang ano natin? Sibuyas, bawang. Para po masarap ang adobo, mas masarap po pag maraming sibuyas, bawang. Yan. Babad po natin ng konti ang ating konti ng slice. Tapos, atin pong balatan ang sibuyas. Dalawang sibuyas, isang bawang. Yan po ang nagbibigay pa ng sarap sa ating mga luto na adobo. Hinaan ko po yung apoy ng karne para unti-unti siyang lalambot. Tapos, tatakpan po natin. Yan. Grabe oh. Sira po itong isang sibuyas. Sayang. Yung sibuyas pag sira, may amoy din. Kalahati na lang ang natira. Tapos ang mahal-mahal ng sibuyas. Kuha tayong isa. Yan. Meron pang isa. Dagdagan natin. Mabuti naman at hindi sira.
sabi nung teacher namin nung high school, namili daw kami ng aming sasamahan na barkada. Kasi daw, kahit gaano ka tino ang isang grupo ng magbabarkada, kapag merong sumali na hindi tama o hindi mabuting estudyante, lahat daw ng grupo ay sira. Yun po ay kasabihan lang ng mga natatanda o ng mga teacher. O kahit na ngayon, parang meron pa rin gumagamit ng ganun. Pero ako po, bilang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos na inaristo ng Panginoon, naisip ko po na nung panahon na ako ay inaristo ng Panginoon, ay wala po ako sa grupo na mabuti at walang sira. Ibig sabihin, nung natagpuan ako ng Panginoon, ay nasa grupo po ako ng hindi mabuti. Pero, napaka mahabagin ng ating Diyos na kahit ang isang tao ay hindi mabuti, ay hindi niya po iniisnab. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon dahil sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na ang Panginoon ay pumarito sa mundong ito hindi para sa mga mabubuti at magagaling, kundi para sa mga makasalanan at mga may sakit. Yan po ang salita ng ating Diyos. Hindi ko lang po maalala na yung chapter at verse niya. Pero mababasa niyo po yan. At sa mga nakakaalala, salamat po kung chapter at verse yun. Ako po ay madalas na pinapadala ng Panginoon sa mga grupong may sira. Hindi po yung sira ng utak ha. Kumbaga mga grupo na hindi kilala ang Diyos, walang takot sa Diyos. At doon na po natin makikita yung resulta ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos kapag tayo po ay nasa grupo na ng mga taong walang pagkakilala kay Kristo at walang takot kay Kristo, walang takot sa kasalanan. Ano kaya ang gagawin natin kapag andun na tayo sa harapan ng mga killer, ng mga hold-upper, ng mga taong mapanira ng kapwa, ng mga taong punong-puno ng galit sa Diyos dahil sa kahirapan at mga problema? Yan. Sa mga ganyang area po ako madalas pinapadala ng Panginoon ng mga nagdaang panahon, mga kapatid. Nung ako ay able pa talaga na kahit mag-isa lang ako ay magbibit-bit ako ng Biblia para dalhin ang gospel ng Panginoon at pag-asa sa Diyos sa mga tao na pinapupunta ako ng Panginoon sa kanila. Maganda po yung sitwasyon na kapag dinala ka ng Panginoon sa mga sira ang buhay, tapos nadadala natin sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos at higit sa lahat. Kumbaga, tayo lang ang sinusugo o inutusan ng Panginoon, pero ang Diyos talaga ang may kapangyarihan para pasukuin ang tao. Kaya, salamat sa Panginoon dahil mga panahon na ako po ay dinala ng Panginoon sa mga sira ang buhay. Sa panahon pong ito, mula noon hanggang ngayon, ay marami pong nagpatuloy nung nakilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po dahil sa akin. Ako po ay tagabahagi lang ng salita ng Panginoon sa buhay nila, kaya sila ay nakakilala sa Panginoon. At huwag po nating itaas ang ating mga sarili at sasabihin niya, ay, kung hindi ako ang nagbahagi ng salita ng Diyos dyan, kung hindi ako namilit dyan para makapunta sa gawain ng Panginoon, maka-attend ng service every Sunday, hindi yan na born again. Hindi yan gumanda ang buhay ng ganyan. No. Hindi po tayo ang may kagagawa nun. Kundi lahat-lahat po yun ay ang Diyos natin. Huwag po nating agawin, huwag nating nakawin yung glorification na para sa Diyos, na laging ang pangalan ng Panginoon o yung dakilang pangalan ng ating Diyos ang laging maitaas sa lahat ng ating ginagawa. Bakit tagumpay ang ating ginagawa? Kasi nandyan ang gabay ng Panginoon, sinasamahan tayo ng Panginoon sa ating mga ginagawa upang magtagumpay. Kapag tao lang ang gagawa para sa sarili, hindi po
katagumpayan na makalangit ang kanyang makakamtan, kundi tagumpay lang dito sa lupa. Na kapag namatay ang tao, maiiwan lang niya yung katagumpayan na kanyang ginawa dito sa lupa. At kapag siya namatay na hindi niya kinilala ang Diyos at ang kanyang sarili lang ang kanyang hinangaan at ginawang Diyos, sorry naman sa taong iyon, hindi siya papapasukin ng Panginoon sa pintuan ng kalamitan. Yan mga kaibigan, basta pag ako po ay nagluluto, marami po tayong pagkukwentuhan. I-slice ko na po yung ating ginayat na sibuyas. Hugasan po muna natin. Dahil ang sibuyas ay isang lang po yan nakahandusay sa palengke, kahit may balat man yan, pero yung balat ay nandun po yan ang mga germs at mga bakterya. Yan. Para din pong buhay natin. Kapag hindi po hinugasan ng Panginoon ang kanyang banal na dugo, ang ating mga puso, ang ating mga buhay, hindi po tayo magiging malinis sa harapan ng Panginoon at wala po tayong karapatan na lumapit sa trono ng buhay ng Diyos kapag marumi po ang ating puso. Kaya nga, laging sinasabi ng 1 John 1:9 na kapag tayo nagkasala, lumapit tayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran ng punong-puno ng katotohanan sa harapan ng Panginoon at paghingi ng tawad upang sa ganon, bago man po tayo lumulog sa trono ng biyaya ng ating Diyos, ay nakahingi na po tayo ng tawad at hingi na po natin sa Diyos na linisin niya po ang ating mga puso, ang ating mga buhay upang sa ganon, wala pong hadlang na kasalanan ang magiging dahilan para hindi marinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Tandaan natin mga kaibigan, biringgin ng Diyos ang panalangin ng isang taong walang kasalanan. Dahil ang kasalanan ang magiging dahilan upang ang ating mga panalangin ay walang kasagutan. Bakit magkakaroon ng kasagutan? Kasi hindi narinig ng ating Diyos. Minsan naman, narinig ng ating Diyos, pero binabawi natin agad dahil naiinip tayo sa kasagutan ng ating mga panalangin. Alam po ng Diyos lahat ng ating mga hinaing. Pero alam din ng Diyos kung ano po yung ating future na kapag ibinigay niya po yung ating kahilingan at kung ano ang magiging resulta nito sa ating buhay. May mga pagkakataon na hindi natin natatanggap ang resulta ng ating panalangin dahil alam ng Diyos na ang future na yon ay kapahamakan ng ating buhay. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Inilalayo niya tayo sa kapahamakan. Kaya sa mga naghihintay ng answered prayer, dapat andun lagi ang ating pag-ibig sa Panginoon na maunawaan natin kung yan man ay no, kung yan man ay yes, kung yan man ay wait. Ganyan lang naman po, tatlo lang po yan ang resulta ng ating panalangin. May instant na sagot, may hindi, at mayroong maghintay. Yan, ganyan po. At habang tayo naghihintay, ay talagang ipakita natin sa Panginoon yung ating pananampalataya sa Kanya na talagang mayroong gagawin ang Diyos at totoong may Diyos at totoong sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Yan. Halo-haloin muna natin itong ating pinakuluang karne. Yan. Medyo kunti na lang ang sabaw. So, hihintayin po natin yan na maubusan ng sabaw hanggang sa magmantika para po igisa na naman natin sa kanyang sariling mantika. Ayan po ang ating mga ginayat na sibuyas at bawang. 2 sibuyas at kalahati at 1 buong bawang. Yan. Atin pong itatapon itong balat ng sibuyas at bawang. Tapon agad sa basurahan para wala pong maraming kalat sa lababo.
Tapos hugasan agad ang ginamit na kutsilyo. Lagay na po natin dito ang ating ginayat na sibuyas sa maliit na mangkok. Yan. Kahit pwede na po maghalo yan ang sibuyas at bawang kasi sabay-sabay naman po yan ang isa. Tapos atin pong hugasan ang ating sangkalan. At itong sangkalan ito ay mabilis magtutulog-tuloy. Tapos nilagyan siya ng sangkap, wala naman. Kaya lang mabilis. Nandiyan na naman. Meron po akong sangkalan malaki. Lalo pong balki dito sa babo namin munti. Ang babo namin munti. Kasi ang aming bahay ay munting tubo din. Kaya ang kusina namin munti lang din. Pero ang mga tao po dito malalaki. Hi mga kaibigan. Yan, full of ano lang po si Lola Relic Stories, no? Hindi ko maubusan ng kwento at patutuo sa mga kabutihan ng ating Panginoon. Huwag po nating itago, huwag nating sarilihin. Huwag nating ipagdamot yung mga magagandang bagay na patutuo ng ating Diyos. Depende na po yun sa nais nating ahiyag. Basta ang mahalaga ay makakapagdulot ng inspirasyon sa ating mga kaibigan. Huwag po nating sabihin sa YouTube o sa social media na mga kaibigan, pinagpala ko ng Diyos. Meron kaming 10 milyon. Baka po pag-interesan ng mga masasamaang kalooban o masasamang loob. Ano po? Yung mga bagay lang talaga na makakapag-lift up sa ating mga buhay spiritual o makapagbigay ng kalakasan sa mga taong nangihina. Yan ang ating gawin. Yan. Tayo ay maglalagay ng toyo uli. Yan. Ng toyo sa ating toyo. Tapos suka. Dapat nakikita natin yung suka kung gaano karami, ganun din yung toyo para makita natin yung kung kailangan pang magdagdag pa. Yan. Alam niyo mga kaibigan, ayaw na ayaw ko ito kakaunti ang lumalabas kaya binubuksan ko po yan. Yan mga nauso ngayon ng mga lagay ng toyo at saka suka. Medyo marami-raming suka po para masarap. Masarap po yung naglalaban yung alat at saka asim. Tapos mamaya po natin yan. I-ayos na sana ayun. Oyster sauce. Isang oyster sauce lang po mga kaibigan. Sa 1 kilo, tama na po yung isang oyster sauce. Lagi kong sinasabi, hindi po ito sponsor ang ating oyster sauce. Nakita ko lang para malaman din ng ating mga kaibigan, mga kababayan na maganda pala ang oyster sauce na ihalo sa adobo. Dati po ang presyo ng oyster sauce ay 6 pesos lamang. Ngayon po ay 7 pesos na. Nagbabago lahat ng presyo, nagmamahal ang lahat ng mga bilihin. Mabuti pa ang mga bilihin, nagmamahal. Pero ang mga tao, ang hirap-hirap magmahal ng totoo sa Panginoon at sa kanilang kapwa. Ano po? Kaya, kung ang tao lang sana, kagaya ng mga presyo ng bilihin na instant, nagmamahal, maganda sana, Kaya lang, ang proseso ng pagmamahal mula sa Panginoon ay pinagtatrabahuan pa natin yan. Katakot-takot pa na luhod sa Panginoon upang maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Yung ma-train tayo sa pag-ibig ng ating Diyos upang sa ganon, matutunan talaga natin yung tama. Yan mga kaibigan,
Meron tayong nilagang baboy, pinapakuluan natin, pinapalambot. At kapag yan ay nagmamantika na, tsaka po natin igigisa sa sariling mantika ng baboy ang sibuyas, bawang. At kapag atin na pong nahalo, ay ilagay po natin ang ating mga sahog. Kung may patatas o kamuti, tapos ihalo natin mabuti yon. Tapos ilagay natin ang oyster sauce, ang soy sauce, toyo, at ang suka, plus ang paminta. Yan. Tapos, lagyan natin ng tubig. Ako po sa 1 kilong baboy, ito po ang aking lagayan ng tubig na pangsabaw. Pero siguro ngayon, dagdagan ko ang sabaw, mga 1.5 po ng mug na to. Dahil ang aking pamilya ay gusto po nung may sabaw na adobo. Ayan. Naka-ready na po yan mga kaibigan. Kumbaga handang-handa na yan na isahog sa ating adobong karne ng baboy. At hindi po tayo gagamit ng mantika mula sa buti. Hindi ang gagamitin po nating mantika ay yung sariling mantika ng karne na ating iluluto ngayong araw. Kamusta po kayo? Sana po ay laging nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Kung minsan po ay napapagod din akong gumawa ng content kasi kapag tayo po ay gumagawa ng content, yung mga shorts content natin, talagang pinag-iisipan ko po yan na walang impact na masama sa mga taong nanonood. Baka sabihin nyo, ito naman si Lola Riley Mix Stories, parang hindi naman ito seryoso. Kasi ang kanyang mga content sa shorts content ay laging nagpapatawa. Alam niyo mga kaibigan, kaya ako ginagawa yan para po ipasa sa mga nalulungkot yung joy, yung kagalakan ng Diyos na nandito sa aking puso, na kahit anuman po ang aking pinagdadaanan sa buhay, ay hindi po ito ang magiging dahilan para po ako ay malugmok sa kalungkutan, at hindi po ito magiging dahilan para tumalikod ako sa Panginoon. Yung mga pagsubok po ng buhay na ating pinagdadaanan, gamitin po natin itong maging idolo o inspirasyon para lumaban. Ang labanan po na totoo ay labanang makalangit, hindi po yung labanang makamundo na kailangan nating magsumikap, gawing araw ang gabi, magsumikap para dumami ang pera, para dumami ang mga ari-arian sa mundong ito, para matawag talaga na matagumpay tayo, para tingalain tayo ng tao sa mundong ito. Hindi po yun ang tunay na labanan ng buhay mga kaibigan. Ang tunay na labanan ng buhay ay kung paano po tayo tumatakbo, lumalakad sa katuwiran ng ating Diyos, at ang kalooban lagi ng ating Diyos ang ating yakapin, at yung ating isipan, yung ating puso ay nakatune in lagi sa Panginoon, hindi sa kung ano pa mang mga bagay. Kasi tayo po na mga kasama sa takbuhin para marating ang finish line, ang pangarap po natin ay makalangit, yung makarating po tayo sa kaharian ng Panginoon at makamtan po natin yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, dahil doon po sa langit, kapag kapiling na natin ng ating Diyos, tapos na lahat ng hirap na ating dinanas dito sa mundo. Kaya mga kaibigan, ang tunay na tagumpay ay yung makauwi tayo sa ating tunay na tahanan sa langit. Hindi po yung nandito na sa atin lahat ng mga bagay na pangmundo. Ang mundo pong ito ay masakim, punong-puno po ito ng kamalian ang mundong ito. At dinala po tayo ng Diyos sa mundong ito. Dahil lahat ng ating pinagdadaanan sa bawat araw, kasali po yan sa ating training ground. Yun po. So, bago po ako magtapos, hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano po gawin ang bagay nito dahil meron na po tayong YouTube video nung nakaraan. Basta ang sinasabi ko lang, tuloy ang takbuhin, tuloy ang laban, tuloy ang ating pananalig sa Diyos, at lahat ng ating ginagawa, lakipan natin ng tunay na pananampalataya na may kalakip talaga ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kahit man po dito sa ating mga videos, ako
pag nanood ako ng mga short videos ng ating mga kaibigan o long videos, talagang iniiwanan ko po yan ng tawag dito, ng action. Mag-likes ako, mag-comments ako. Minsan kahit hindi man ako mag-comments, pero pinapanood ko. Minsan nag-iwan din ako ng bakas, nag-iwan ako ng mga heart, para lang iparamdam na, oh kaibigan, andito ang aking suporta sa iyo kasi mahal kita sa Panginoon. Yan. So, ganun po. Laki pa natin lagi ng pag-ibig ang ating mga ginagawa. Huwag lang po yung ilalikes ko to, i-comments ko to, lalagyan ko to ng reaction para magbalik din yung reaction sa ating content. Kahit wala pong balik, ang mahalaga, nakagawa tayo ng bagay na tama. At syempre, ang buhay natin sa social media ay talagang suportahan lang. Pero nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakakarinig at nakikinig ng salita ng Diyos na aking ibinabahagi, ng aking mga patutuo, ng aking mga kwento, at sa aking mga short sa content. Salamat po sa Panginoon sa buhay ninyong lahat. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Uulitin ko ang ating karne bago ko po pinakuluan. Nilamas ko po muna yan sa asin matagal. Hinugasan kong mabuti. Nilagay ko sa strainer. Tapos yung tubig na pangpakulo sa karne, nilagyan ko ng kunting asin, pinakulo ko muna ang tubig bago ko nilagay ang karne. Tapos, meron po tayong sahog na laman ng kamote, meron tayong sibuyas, bawang, may tubig, may tuyo, may suka, may paminta, at meron po tayong oyster sauce. Siyempre po, kailangan ng apoy. Yan po. So, hanggang dito na lang mga kaibigan, at isa pong magandang araw ng Sabado sa lahat ng mga taga-Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating mga kaibigan na sa iba't ibang panig ng mundo. Chill lang po kayo dyan. Kasama po kayo sa aming mga panalangin. Lahat ng mga intercessor ng Body of Christ, hindi po kayo napapabayaan na ipanalangin, lalo na po ang ating bansa at ang ating mga kapwa Pilipino. Yan mga kaibigan, hanggang dito na lang po muli. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoong Hesus. Amen.